Lalo pang pinagbubuti ng Rusya bawat linggo ang pagsubok nilang mabawi ang Lyman, na ngayon ay binobomba nila ng maraming pag-atake. Ang Ukraine ay patuloy na mahusay magtanggol. Pinapabagal ang pag-usad ng Rusya kapalit ng dugo ng kanilang mga sundalo. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagtulak ng Rusya at ang Ukraine, na alam na may pagkakataon itong magdulot ng mas malaking pinsala kaysa dati, ay ginawang isang nakamamatay na bitag ang Lyman frontline. Sinamantala nila ang pagkawala ng mahalagang panangga ng kagubatan ng Rusya. Pinilit lumantad ang mga tropang Ruso at tinulungan ng mga voluntaryo mula sa di inaasahang bansa. Ginawang kill zone ng Ukraine ang Lyman frontline. Masamang balita para sa Rusya. Determinado siyang mabawi ang Lyman. Ang lungsod na ito sa Donetsk ay kabilang sa unang nasakop ng puwersa ni Vladimir Putin matapos ang biglaang pananakop ng Rusya sa Ukraine. Bumagsak ang lungsod sa unang buwan ng digmaan. Pero naging isa ang Lyman sa pinakamalaking unang tagumpay ng Ukraine laban sa Rusya. Hindi nagtagal ang pagdiriwang na makapiriwang ng mga puwersa ni Putin dahil naglunsad ang Ukraine ng matinding kontra-atake at nabawi ang Lyman. Noong Oktubre 2022 muling nakuha ng Ukraine ang natitirang bahagi ng winasak na lungsod. Malayo na ngayon ang Lyman kumpara noon bago sinakop ni Putin. Nang umatras ang Russia, iniwan ng kanilang mga puwersa ang mga kagamitan, personal na gamit at ang mga guho ng mga gusaling winasak ng pambobomba. Ang mga kalsada papunta at palabas ng Lyman ay puno ng butas at shrapnel. Habang nagpapatuloy ang labanan sa lungsod, hindi nakatutok ang Ukraine sa sitwasyon ng Lyman. Layunin nitong hindi maagaw muli ng Russia ang lungsod. Pinipigilan nilang magamit ang Lyman bilang base ng pag-atake sa ibang lungsod ng Donetsk tulad ng Sloviansk. Target ng Russia, makuha ang base na iyon. Kahit pangalawang layunin lang ang Lyman ayon sa critical threat, patuloy ang malalakas at madalas na pag-atake ng Russia. Ayon sa ulat, taktikal lang ang pagsulong ng Russia. Hindi ito mabilis at hindi makakaapekto sa kabuuang kakayahan o depensa ng militar ng Ukraine. Marahil ang kakulangan ng tunay na dedikasyon sa pagsakop sa lungsod ang nagtulak sa Ukraine na bumuo ng isang plano. Kung hindi ibuhos ng Russia ang buong lakas, magkakaroon ng oras ang Ukraine para magplano at magsagawa ng estratehiyang sisira sa puwersang Ruso na papasok sa Lyman. Isa sa mga matitinding estratehiya ay isinagawa noong Nobyembre at nakuha ng Ukraine ang nais nito. Noong Disyembre 1, nagbuod ang Euromaidan Press ng ilang patibong na inilagay ng Ukraine. Ginawang patibong ng kamatayan ang harap ng Lyman kaya hindi makatakas ang mga sundalo ng Russia. Batay sa ulat, naging gray zone halos buong taon ang kagubatan malapit sa lungsod. Ginagamit ng Russia ang mga madahong lugar para itago at ilipat ang kanilang tropa sa paligid ng Lyman. Sa konteksto, ang gray zone sa digmaan sa Ukraine ay mga lugar na hindi kontrolado ng alinmang panig. Parehong kumikilos ang Russia at Ukraine sa gubat ng Lyman na may magkakaibang layunin. Sumusulong ang Russia, pinipigilan ng Ukraine. Habang nag-uusap tayo, nililinis ng Ukraine ang kagubatan sa paligid ng Lyman at pinapatay ang natitirang mga sundalong Ruso kapag nakita. Hindi ito karaniwang paglilinis. Ayon sa Euromaidan Press, mas mataas ang layunin ng Ukraine pagdating sa paglilinis ng Lyman Forest Belt. Nakita na ang lahat sa Lyman frontline ay bahagi ng pagsisikap ng Ukraine na bawiin at patatagin ang mga daan papasok sa Lyman. Sa ganitong paraan, napipigilan ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia na magtipon-tipon muli at mag-organisa ng isang ganap na pag-atake. Sinisikap ng Ukraine na laging dalawang hakbang ang lamang sa mga mananakop na Ruso at nakikipagtulungan sila sa isang grupo ng mga bayarang sundalo mula sa Amerika para matapos ang gawain. Hindi opisyal na bahagi ng militar ng Amerika ang mga bayarang sundalong ito, kahit karamihan ay dating nagsilbi na. Tulad ng malalaman mo sa video, mas marami palang Amerikanong sundalo sa Ukraine kaysa sa inaakala mo. Madalas silang tumutulong sa Ukraine na maabot ang mga layunin nito. Balikan natin ang Lyman Front. Kahit tuloy-tuloy ang pag-atake ng Russia sa Ukraine, hindi nila dinadagdagan ng maraming sundalo at kagamitan ang mga ito. Sa halip, sinasamantala ng Russia ang mga kagubatan sa paligid ng Lyman upang magsagawa ng mabagal at maingat na pag-usad papunta sa lungsod. Ang likas na tagong dulot ng mga puno, lalo na ng mga dahon, ay nagpapahirap sa reconnaissance drone ng Ukraine na makita ang mga sumusugod na Ruso mula sa itaas. Pero hindi pa rin imposible para sa Ukraine na matukoy sila. Pero para magawa ito, kailangan nilang magpadala ng mga sundalo at mga first-person view
o first-person view drone sa mga operasyon ng paghahanap. Epektibo ito para sa Russia, kamakailan sa Lyman Front, gamit ang maliliit na grupo. Ginagamit ng Russia ang estratehiya ng paglusot para ma-pressure at pahabain ang depensa ng Ukraine. Malawakang ginamit ng Russia ang pagpapadala ng tagalusot noong 2025. Ayon sa Business Insider noong Nobyembre, 25 nagpapadala ang Russia ng maliliit na grupo ng sundalo para palihim makalusot sa likod ng linya ng Ukraine. Madalas, ginagamit ng mga sundalo ang masamang panahon gaya ng ulan at hamog para mahirapan ang mga drone ng Ukraine na makita sila. Sa kagubatan ng Lyman, mas maraming taguan dahil sa mga puno. Ayon sa Business Insider, itinuturing ng Ukraine na lalong problema ang bagong paraan ng Russia. Kinukuhanan nila ng pahayag si Teniente Colonel Yuri Mironenko, na dating commander ng unit ng drone at kasalukuyang pangalawang ministro ng depensa ng Ukraine para sa inobasyon. Ayon sa World Health Organization, mahirap pigilan ang maliliit na grupo o kahit isang tao lang na may rifle at granada na nagtatago sa basement o lungga. Klaro ang problema. Hindi kayang sakupin ng mga sumusuot na Ruso ang teritoryo. Masyadong maliliit ang mga grupo at madaling mapuksa ang mga sumusuot kapag natuklasan sila. Pero may naibibigay pa rin silang benepisyo sa Russia. Maaaring gumawa ng video o kumuha ng litrato ng bandila ng Russia ang sundalong sumusuot kahit sa mga lugar ng Ukraine na hindi pa inaangkin ng Russia. Taktika na ito ni Putin at ng kanyang propagandista. Sa Vovchansk, nagtayo ng bandila ang Russia para magpanggap na sinakop ang lungsod, ngunit winasak sila ng Ukraine. Kapag patay na ang mga sundalong Ruso, nakuha na ni Putin ang gusto niya. Isang tagumpay sa propaganda na maipagmamalaki niya. Kahit iba ang totoong sitwasyon, may practical ding layunin ang mga taktika ng paglusot. Pwedeng pansamantalang makuha ng kakaunting sundalo sa bawat unit ang mahahalagang posisyon. Napipilitan ang Ukraine na ilipat ang kanilang mga tropa para harapin sila, na nagiging dahilan upang humaba ang kanilang mga linya sa harapan. Kung di maagapan ang sumisingit, pwede silang samahan ng dagdag na puwersa habang ginugulo nila ang operasyon ng Ukraine gamit ang drone at digmaan ng mina. Hindi ito maliit na problema para sa Ukraine. Sa Lyman, nakatulong ang dami ng puno para magawa ng mga sumisingit ang kanilang gawain. Iyan ang dahilan kung bakit nililinis ng Ukraine ang kagubatan ng Lyman. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil sa sumisingit, bagamat malaking bahagi iyon. Ayon sa Euromaidan Press, tinutulak ng paglilinis sa kagubatan ng Lyman ang mga puwersa ng Russia pabalik sa Yampil. Sinabi ng Russia na nasakop nila ang maliit na pamayanang ito noong Nobyembre 21 at tila totoo ito ngayon. Gayunpaman, hindi naisip ng Russia na ang pagsakop sa Yampil ay hindi magiging kasing kapaki-pakinabang, gaya ng inaakala nila. Para sa Russia, ang Yampil ay isa pang tuntungan na maaari nilang gamitin para magsimula ng mga pag-atake sa Lyman. Pero para sa Ukraine, ang Yampil ay isang malawak na bukas na teritoryo na walang mga puno at kakaunti lang ang mga sagabal. Maaaring gawing patibong ng Ukraine ang Yampil. Kailangan lang ng Ukraine na palayasin ang mga puwersang Ruso na gumagamit ng mga kagubatan ng Lyman para makalusot. Pwedeng mabitag sila habang bumababa ang mga drone ng Ukraine at umuulan ng putok mula sa mga sniper. Ang mga tropang Ruso sa kanilang nasakop na pamayanan ay nagiging vulnerable sa mga paraang hindi nila inaasahan. Ayon sa Euromaidan Press, ang pag-atras ng mga puwersang Ruso sa Yampil ay nagbibigay ng visibility para mabantayan at marepondehan ng drone operators ang anumang galaw. Ang mga nasukol na sundalong Ruso ay gumagawa. Pwede ring bantayan ng artilleriya ang mga pasukan at labasan, kaya mas mahihirapan ang tropa ng Rusya umabante. Akala ng Rusya ay nakuha na nila ang mahalagang bahagi ng Yampil. Pero ang tunay na nangyari ay nakalikha sila ng parang bitag kung saan maaaring mapuwersa ang kanilang mga sundalo, dahilan para hindi sila maging epektibo sa paglusot sa Lyman. Gayunpaman, kailangan pa ring itulak ng Ukraine ang mga sundalong Ruso papasok sa nasabing lugar. Sa taktikal na aspeto, medyo madali lang tapusin ang pagtulak na ito. Tinutugunan ng Ukraine ang paggamit ng Russia ng maliliit na unit sa pamamagitan ng pagpapadala rin ng sarili nitong maliliit na unit. Ang grupong pandigma ay binubuo ng reconnaissance team, special forces, operatiba, at ilang Amerikanong boluntaryo. Magkasama, nililinis ng mga sundalo ang lugar at umaasa sa drone operators para sa ligtas na daan sa Lyman Forest. Ang mga operator ding iyon ang nagtatakda ng mga trench, lungga at ambush position ng Russia, kaya nagagawa ng Ukraine ang biglaang pag-atake laban sa Russian infiltrator o nagpapabalik sa kanila sa Yampil.
panalo pa rin ang Ukraine kahit anong mangyari. Gayunpaman, maaaring napansin mo ang isang posibleng problema sa estratehiyang ito batay sa nabanggit namin kanina sa video. Matagal nang sinasamantala ng mga infiltrator ng Russia ang tagong dulot ng Lyman Forest. Paano makakapagbigay ng reconnaissance ang drone operators ng Ukraine para ligtas magabayan ang maliliit na unit ng atake sa mga kagubatang ito? Kung bulag ang Ukraine, may kalamangan ang Russia sa labas ng Lyman. Hindi na ngayon. Dumating na ang taglamig sa Lyman. Kasabay ng paglagas ng mga dahon mula sa mga punong nakapaligid dito, nawala ang mga dahon na dating taguan ng mga sumisingit na Ruso at nagpapahina sa signal ng first-person view drone ng Ukraine. Hanggang sa punto na hindi na sila makalipad ng kasing layo ng dati, ngayon ay nasa lupa na ang mga dahon. Ipinapakita ng Euromaidan Press ang bagong problema ng Rusya at ang dahilan kung bakit pursigido si Putin na makuha ang mas maraming teritoryo. Noong malaking opensiba ng Rusya na nabigo noong tag-init. Gayunpaman, nakakakuha ng mga bagong kalamangan ang Ukraine habang papalapit ang taglamig. Dahil ang nalalaglag na mga dahon ay nag-aalis ng takip sa mga kagubatan. Kaya mas lantad ang mga tropang Ruso. Ayon sa ulat, natutukoy agad ng reconnaissance drone ang mga galaw at nagbibigay ng malinaw na impormasyon at koordinasyon sa assault team. Muling nakikita ng Ukraine ang mga kagubatan sa paligid ng Lyman. Para sa Rusya, ang dating taglamig na nakatulong sa kanilang puwersa ay ngayon ay halos imposibleng mapakinabangan dahil madaling natutunton at nalalansag ng Ukraine ang kanilang mga infiltrator. Napatunayan na ang taglamig ay laging problema para sa mga puwersa ni Putin tuwing digmaan. Kahit na inuutusan ni Putin ang malalaking airstrike na layuning tanggalan ng gas at kuryente ang Ukraine sa pinakamalalamig na buwan, maraming problema ang ground forces ng Russia. Kabilang dito ang mababang visibility sa mga kagubatan ng Lyman. Ayon sa United States of America Today, noong 2022 pa, may problema na ang Russia sa supply lines nito kahit maganda ang panahon sa Ukraine. Kapag dumating ang taglamig, mas nagiging vulnerable muli ang mga linyang iyon dahil sa mas mataas na visibility sa mga lugar tulad ng mga kagubatan ng Lyman. Ang pag-atake sa supply artery ng Russia ay nagpapahirap kay Putin na mapanatili ang supply para sa mga sundalong kulang sa gamit, pagkain, at kailangan sa kanilang operasyon. Sa Lyman, ibig sabihin nito ay kailangang iwanan ng mga infiltrator ng Russia ang kanilang mga posisyon. Bumalik sa bukas na lugar ng Yampil o kaya'y magyelo at magutom habang hinahabol sila ng Ukraine. Kailangan lang malampasan ng Lyman ang malamig na panahon. Ngayon, binabawi na ng Ukraine ang mga lugar na nakuha ng Russia sa mga kagubatan ng Lyman. Di sinasadyang natulungan ng Russia ang Ukraine sa Lyman. Pero, gaya ng binanggit ng Euromaidan Press, karamihan sa mga tropang Ruso na nag-ooperate sa mga puno sa paligid ng lungsod ay malayo sa pinakamagagaling na pwedeng ialok ng Russia. Karamihan ay conscript lang, hindi handa at kulang sa pagsasanay. Ang mga conscript ay humaharap sa special forces, drone operators ng Ukraine, at mga Amerikanong voluntaryo. Anumang numerical na kalamangan ng Russia sa Lyman ay nababawi ng agwat sa kalidad. Na isang kwento na kasing tanda ng digmaan sa Ukraine mismo. Hindi dapat nasa Ukraine ang mga Russian conscript, hindi tulad ng mga kontraktual na sundalo at mga bayarang mandirigma ng bansa na voluntaryong lumalaban. Ang mga conscript ay kadalasang kabilang sa pinakabata sa mga sundalo ng Russia. Karamihan sa kanila ay 18 taon gulang at tinatapos ang obligadong 1 taon ng serbisyo militar na hindi dapat kasama ang pagpapadala sa bansang siguradong ikamamatay nila. Pero iyan ang nangyayari sa mga conscript. Ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, noong Mayo 20, ikinuwento ng outlet ang sundalong Ruso na si Alexander na mula sa paghuhukay ng trintsera sa hangganan ng Russia at Ukraine ay napilitang lumaban doon. Sinabi ni Alexander sa outlet na ipinadala siya sa combat zone ng labag sa batas at hindi tinanong. At hindi lang siya ang nakaranas nito. Sa kanyang desperadong pagsisikap na dagdagan ang bilang ng mga Ruso sa Ukraine, lalong tumutok si Putin sa mga batang conscript. Tinatapos nila ang kanilang sapilitang serbisyo militar. Ang ilan ay basta na lang pinipilit papuntahin sa Ukraine kahit nalabag ito sa batas. Ang iba naman ay pinipilit pumirma ng kontrata. Kadalasan pagkatapos lamang ng 4 na buwan ng pinakapangunahing pagsasanay militar. May mga taong pinapadala ni Putin sa digmaan sa Ukraine, parang ginagawang karne sa gilingan. Nag-recruit si Putin ng 100 at 35,000 sundalo noong Oktubre matapos mag-conscription ng 100 at 60,000 mula Abril 1 hanggang Hulyo 15. Sabi ng leader ng Russia, hindi ipadadala sa Ukraine ang mga conscript. Ayon sa Euromaidan Press, napatunayan ng Ukraine Assault Group malapit sa Lyman
na mali siya habang hinaharap nila ang Russian conscripts. Mahalaga rin ang mga voluntaryong Amerikano sa depensa ng layman. Gaya ng nabanggit namin ilang beses. Hindi gaanong nababalita ang mga voluntaryong iyon, ngunit mas marami sila kaysa akala mo. Ayon sa ulat ng New York Times noong Setyembre, ayon sa mga pagtataya, tinatayang 1,000 hanggang ilang libong Amerikano ang sumali para lumaban sa Russia sa Ukraine. Ang mga voluntaryong ito, na marami sa kanila ay dating mga sundalo rin, ay may iba't ibang motibasyon. Ang ilan ay naghahanap ng layunin at mga posibilidad. Kulang sila sa trabaho sa kanilang bayan. Ayon sa The New York Times, galit sa agresyon ng Russia ang isa sa pangunahing dahilan. Habang ang ilang mga sundalo ay naghahanap ng paraan para iwanan ang magulong buhay, ang iba naman ay naghahangad ng pangalawang pagkakataon sa kanilang karerang militar at gustong subukan ang kanilang sarili sa labanan. Di na iniisip ng Ukraine ang dahilan ng tulong ng Amerikanong mandirigma. Mahalaga ay ang resulta ng kanilang voluntaryong suporta. Sa layman, napatunayang mahalaga ang mga Amerikanong mandirigma na kasama ng espesyal na puwersa ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, may video mula Lyman Woodlands na nagpapakitang may Amerikanong voluntaryo kasama ng Ukrainian assault team. Ang presensya ng sundalong iyon ay tila naging mahalaga sa desisyon ng 4 na sundalong Ruso na sumuko sa Ukraine sa halip na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Maayos na nakipag-usap ang Amerikano sa mga sundalo gamit ang wikang Ukrainian at simpleng Russian. At sa huli, ay napaniwala niya silang sumuko. Marahil nakikita natin ang papel ng mga voluntaryong Amerikano sa Ukraine, higit pa sa pagdadala ng kanilang kakayahan sa labanan. Makakatulong ang mga Amerikanong mandirigma sa Ukraine na makipag-usap sa mga sundalo ng Russia. Ang isang Ukrainian na sumusubok makipag-usap tungkol sa pagsuko ay maaaring gumamit ng pagbabanta o kaya'y sumuko na lang at patayin ang mga Ruso. Marahil may katuwiran, lalo na dahil sa pinsalang dulot ng pananakop ni Putin sa kanyang bansa. Sa madaling salita, bilang tagapamagitan, maaaring mapanatili ng isang United States volunteer ang kanyang kalmado at makuha ang resulta na nais ng Ukraine. Mas nakakahiya para kay Putin ang pagkakabihag ng Ukraine sa mga bilanggo ng digmaan kaysa sa pagkamatay ng mga sundalong Ruso, lalo na dahil mas gusto ng militar ng Russia na mamatay ang kanilang mga sundalo sa pakikipaglaban kaysa sumuko sa kalaban. At naroon pa ang mga sniper ng Ukraine. Nabanggit namin sila sa video. At mas epektibo na sila ngayong taglamig sa layman. Ayon sa Euromaidan Press, ito ang komento nila sa mga footage mula sa linya ng labanan sa layman. May eksaktong putok ng sniper na makikita sa ibang bahagi ng footage. Ipinapakita nito kung paano natutulungan ng mas malinaw na linya ng paningin tuwing taglamig ang mga Ukrainian na natamaan ang target mula sa mas malayo, pinagsama ang malinaw na linya ng paningin at live na aerial surveillance dahil sa mga punong walang dahon sa paligid ng layman. Nagkaroon ng bagong banta sa mga Ruso na lalong nabibitag at ang frontline sa layman ay naging isang nakamamatay na bitag. Wala nang ibang opsyon ang mga puwersa ng Rusya. Unti-unti nang nabubunyag ang mga sumalakay na nagtago sa mga puno noong tag-init at taglagas. Nakikita sila ng Ukrainian reconnaissance drone at hinahanap ng assault team. Sa pinakamagandang may pagkakataon, maaaring pala rin ang mga lantad na sundalong Ruso na makasalubong ang isang Amerikanong voluntaryo na handang makipag-usap para sa kanilang pagsuko. Kung hindi mangyari, tiyak kamatayan ang naghihintay. Maaaring dumating ang kamatayan mula sa drone ng Ukraine, bala ng sniper, o sa pilitang pag-atras sa yampil na ngayon ay binabantayan ng mga drone at napapalibutan ng artilyerya ng Ukraine. Hindi babagsak ang layman ngayong taglamig. Malakas ang depensa ng Ukraine at ang kanilang operasyon sa paglilinis ng kagubatan ay nagpapalakas ng kontrol sa matagal ng gray zone ng digmaan. Ipinagmamalaki ng Rusya ang kanilang pagsulong, gaya ng dati. Noong Disyembre 1, iniulat ng Kiev Post na kinontrol ng Rusya ang mga baryo ng Novosilivka at Stavki malapit sa layman. Itinanggi ng Ukraine ang mga pahayag. Tinawag itong maling propaganda at manipulasyon ng impormasyon. Ngayon, iyon na lang ang natitira kay Putin sa layman. Kasinungalingan tungkol sa tagumpay ng Russia kahit nahuhuli na sa mga patibong. Ang kanyang mga sundalo ngayong taglamig. Hindi tinutulungan ni Putin ang kanyang mga puwersa sa layman. Bukod sa estratehiya ng Ukraine sa paglilinis ng kagubatan, kailangan ding harapin ng mga sundalo ang utos ng kanilang bansa na lumaban. Walang helmet, body armor, o gamit, kaya parang hubad na nakikipaglaban ang tropa ng Russia sa layman dahil ubos na ang kanilang armor. Pero mas malalim pa roon ang usapin, gaya ng malalaman mo kapag pinanood mo ang aming video.
At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa harapan ng Donetsk. At salamat sa panonood.